So ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga problema ng inside gutter, no? At paano ito maiiwasan, paano mga magandang gawin kung talagang wala kang choice. Kasi sagad yung property mo, kaya inside gutter yung gutter ng bubong mo. Check this out. So ano, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Ano nga ba yung inside gutter? Pag sinabing inside gutter, ganito yan. No? Karaniwan, ang bubong nasa labas yung gutter, di ba? Kung ito yung rafter mo, ito pala yung rafter mo. Ito yung rafter mo, ito parlina, di ba? Parlina yan. Parlina yan. Purlins, di ba? Ito yung yero. Yan. Tapos, yung gutter, merong, ano dito, fascia board, no? Fascia board, sabi ng mga latero, no? Fascia board. Tapos, nandito na yung gutter. Bahin natin yung color, no? Ito yung gutter. Yan. Tapos, karaniwan, nasa labas yan. Kung ito yung pader ng bahay mo, yan yung pader ng bahay mo, meron ditong eaves. Tapos yung eaves, syempre may vent. Yan. Tapos may gutter downspout ka. Yun. Gutter downspout. Yes. Ganyan yan. Ganyan yung usual. So ito, part na to ng outdoor. Ito yung indoor. So, sa karaniwang gutter, nandun siya sa labas. Kaya, kapag umapaw, let's say, no, nabara. Maraming dahon. Yan. Pag umapaw to, kahit na umapaw yan, hindi naman nagiging problema kasi yun siya tumatapon sa labas. Nasa labas. Yan. Pero kapag inside gutter, ganito naman ang magiging sistema niyan. Kung karaniwan, bakit ginagawang inside gutter? Okay, drawing natin. Ginagawa siyang inside gutter sa dahilang ito na yung pinakasagad, no? Sinasagad yung property, ba? Sa side, let's say sa side or sa likod. Ito na yung pinaka-property line. Property line. Siyempre, yung iba sinasagad nila sa gilid kasi sayang naman daw yung space. 'Di ba? Sinasagad nila. No? Kaya nangyayari kapag umapaw itong ito yung nangyayari naman diyan, yung downspout nila na ganun. Minsan pinapalaman nila sa pader. Yan. So kapag ka napuno ng dahon yung gutter nila, ayun, dun siya syempre tutulo. Nasa loob. Kaya yung bahay nila, minsan nga dito pa tumutulo. Pagka dito tumulo, yari. No? Kasi yung kisame mo, tutulo. Uulan din sa loob. Kisame mo. Yan. Yan ang problema usually ng inside gutter. Kaya nga tinawag na ng mga Pinoy na inside gutter. Kasi yung gutter, ito, ay nasa loob na ng bahay. Okay. So, ano ang karaniwang magandang diskarte sa ganito? No, Siyempre, kaya naman napupuno yung gutter ng barado, minsan may, karaniwan, mga dahon yan. Yung mga puno na nasa paligid ng property. Kapag nangalagas yung mga dahon, pumupunta doon sa gutter. Diba? So, syempre, kapag napuno ng bara yung pinaka
bunganga nung downspout mo, talagang aapaw yung tubig. No? At ang tendency, no, dahil nga umaapaw siya, pupunta siya doon sa pader, no, na nasa loob na ng bahay mo. Kaya ang ginagawa karaniwan, nilalaparan. No? So kung ito yung pader, ito yung bubong, kung ibabalik natin, no? Ito yung bubong mo. Ayan. Ito yung purlin. No? Ito yung rafter. Ang ginagawa ng iba, kino-concrete na nila to. Concrete gutter na siya. Tapos malapad. Yan. Ginagawa nila yung concrete. So, dahil nga malapad siya, mas malaki yung capacity niya. Ito, meron ano yan, karaniwan, meron yung strainer. Tapos yung downspout, yan. Ang nangyayari sa downspout, mas malaki. Nilalakihan yung size ng downspout. So, kapag mas malaki yung downspout, mas mabilis yung escape ng tubig. Hindi na siya, mababawasan yung tendency na umapaw siya. Ang apaw naman yan, papunta rito. Pero kapag malaki to, let's say ginawa mo tong mas malaki, 3 inches yan, ginawa mong 3 inches, tapos ang spacing niya, mas malapit. Meron dito, tapos meron din doon. Let's say dito, tapos after 3 meters, meron ulit. Tapos, every 3 meters, meron. Di, ang ganda. Tapos ito, malapad. Kung lalaparan mo itong gutter mo, lalaparan mo siya. Let's say, ginawa mo siyang 40 cm. Medyo malapad-lapad na yan. No? Kasi kung 40 cm yan, malamang itong opening na to, baka ito maging 20 or 25. So malapad siya. Pwede mo na siyang walisan. Di ba? Sa ganitong concrete gutter, ang kailangan dito, may waterproofing to. Heavy waterproofing. Ibig sabihin kung anumang waterproofing yung gagamitin mo dyan, uulit-ulitin mo siya. Yung iba naman, nilalagyan ng sheet. Metal sheet. Yung iba, stainless pa nga eh. So, double, na yun, no? Protection. Kasi, concrete na siya. Concrete na to. Tapos, waterproofing na nila. Tapos, nilalagyan pa nila, iniipit nila dyan yung nakapalaman siya dun sa wall. Tapos, ito, ginagawa pa nilang stainless. Nakaganon to. Nakaganon. Ginagawa pa nilang stainless yan. No? So, hindi siya mabubulok. Kasi isang kalaban mo, kapag ka ito ay hindi concrete gutter, kung ito ay metal gutter lang, kakalawangin siya, no? Eventually, mabubulok, talagang kakatas na yan. So, yan yung isang diskarte. Alam nyo nga, sa ibang mga lugar, yung palaging binabagyo, sa Batanes, ang ganda nung ginagawa nila doon, yung mga bahay na doon, na medyo moderno na sa Batanes. Ganito ginagawa nila. Ginagawa nila sa inside gutter nila. Ang lapad. Ganyan, no? Balikan natin. Ito yung wall. Ginagawa naman nila yung inside gutter kasi ang purpose nila para maiwasan nila na yung bubong nila ay itulak ng malakas na bagyo. Kasi may malalakas na bagyo doon, di ba? Palaging dinadaanan ng malakas na bagyo. So kung dito ang tulak ng hangin, differentiate natin Kasi kapag ganito ang bubong, ito sketch. Kung ito ang bubong, tapos malakas yung hangin, pwedeng ang tendency, itutulak niya yan. Yan. Tatangayin yung bubong. Kaya ang ginagawa nila, naglalagay sila talaga ng parapet. Ano yung parapet? Ito yung parapet. Yung pader na yan. Yan yung parapet. Parapet.
Yan. So, itong parapet na to, ang protection nila, dun sa kanilang bubong. Yung bubong naman nila, ito, nakaganyan. Yan. Tapos ito, meron siyang concrete. Concrete ito. Ginagawa nila yan. Concrete talaga yan. Concrete. Maring may beam dyan. Tapos ito, wall. Concrete wall or parapet na masonry wall. No? Tapos, nandun yung strainer. Tapos, ito yung elbow ng downspout. Yan. Yan. Palaman sa pader. Yan. Ganyan ang ginagawa nila dyan. No? Tapos ito, no? Kasya ang tao. Yan. Kasi, kaya naman ginagawa nilang ganyan. Kasi, every once in a while, siguro every bagyo, no? Pinipinturahan nila to ng waterproofing. Ganun ang kanilang maintenance dyan. No? Waterproofing. Pinapahira nila yan. Yan. So, pwede mo ring gawin yan. Ang lapad nito ay, sabihin na natin, 4 feet. No? O, pag 4 feet sa meter ay 1.2 meters. Kaya, maganda ang maintenance. No? Maganda ang maintenance ng bubong nila. Kasi, nawawalisan. No? Tapos, pagkatapos nilang linisin yan, ay palagi nilang wina-waterproofing. So, may waterproofing palagi siya. Yan. Alaga. So, mababa yung tendency na umapaw siya o kaya kumatas. So, sa mga pagkakataon na ganito talaga, hindi maiiwasan yung inside gutter o kaya yung inside gutter yung wise na go-to no, sa design. Let's say, sagad yung property mo dito, gusto mong gamitin yung space na to, pipilitan ka talagang mag-inside gutter. Might as well, laparan mo na. Tapos ito, yung ginagawa nila rito, siguro yung based dun sa mga nakikita ko, dun sa Batanes nga. Let's say ito, mga ano rin to, mga 30 to 40 cm. Kasarapan pa yan. So, ang gandang i-maintain no, kapag ganyan. So, ang inside gutter ay hindi naman talaga pangit. Aalagaan mo lang siya. Dapat hindi mababara. Ito, importante itong element na to, no? Yung strainer, importante yan. Yung tamang width para meron kang maintenance na mas maginhawa and yung tamang height, yung tamang depth. Para yung tubig hindi umapaw papunta dun sa loob. Hindi siya gumapang papunta dun sa loob. And, syempre, waterproofing. Kung ang gagamitin mo ay concrete gutter. Okay, so maraming salamat. Sana natuto kayo no sa maiksing presentation na ito no na mayroong sketch. Okay, so maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit sa susunod. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!